Thanksgiving Mass, Architect Ronnie Pagkalinawan, Lota Bulacan and family, Mardi Perez, for the speedy recovery of Anatolia Cornejo, Josefino Pagkalinawan, Reverend Father Bernie Carpio, Nelia Bonad, Father Jerry Orbos, for the special intention of Rafael Simbulan and Eloisa Simbulan, and for the soul of Julio V. Billion, Danilo V. Timbol, Aida Silvestre, Emilita S. Gabelo, Severino Yabut, Isabel Yabut, Teresita Y. Banaag, Melinda Cruz, Renato Yabut, Leticia Yabut, Victoria Bulacan, and Rufina Abuan Go. Tawag sa kasal. Si Ginoong Ildefonso S. Isguera Jr., nakatira sa 1004 J. Ramos Street, Ibayo, Tipas, Taguig City, anak ni na Ginoong Ildefonso S. A. Isguera at Ginang Jovita V. Solano, ay kakasal kay Binibining Elinet D. De Jaresco, nakatira sa 1034 Vocal Street, Barangay Look, Cardona, Rizal, anak ni na Ginoong Nestor S. D. De Jarosco at Ginang Adelina L. De Jesus sa Diocesan and Parish of Our Lady of Rosary, Cardona, Rizal, Diocese of Antipolo, sa ika-26 ng Setyembre 2020. Si Ginoong David King Ipangan, nakatira sa 1767 Evangelista Street, Makati City, anak ni na Ginoong Alejandro D. Pangan at Ginang Susana M.M., ay kakasal kay Binibining Mayan S. Bernabe, nakatira sa number 5 General A. Natividad Street, Palingon, Tipas, Taguig City, anak ni na Ginoong Raul Bernabe at Ginang Menenita Marcelo Sulit, sa St. John Bosco Parish Church, Antonio Arnaiz Avenue, corner Armosoli Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City, sa ika-10 ng Oktubre 2020. Si Ginoong Francis I. Tesorero, nakatira sa 12F Manalo Street, Calzada, Tipas, Taguig City, anak ni na Ginoong Placido S. Tesorero at Ginang Margarita B. Inigo, ay kakasal kay Binibining Mary Grace S. De Fiesta, nakatira sa 07B Mariano Street, Barangay Ligid, Tipas, Taguig City, anak ni na Ginoong Ricardo F. De Fiesta at Ginang Evelyn L. Santos, sa Archdiocesan Shrine of St. Anne, sa ika-20 ng Oktubre 2020. Kung sino man po ang may hadlang o tumututol sa kasalang ito, ay mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya o sa ating kura paroko. Announcements. Ang misa po natin mula Lunes hanggang Sabado ay closed door pa rin po. Private Mass po sa ganap na 5:30 ng hapon. Pag-araw ng Linggo, bukas po ang ating simbahan. Ang oras po ng misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga, live stream po, at 5:30 ng hapon.
Ikalawa, ang protocol po ng pagpasok ng simbahan, kailangan po nakasuot ng face mask at face shield, magpa-scan, tumapak po sa foot bath, mag-alkohol at kumuha ng form. Sagutan sa upuan para mailagay ang inyong seat number. Pagkatapos po ng misa at saka po iuhulog sa box. Ang wala pong form ay hindi makalalabas ng simbahan. Magdala po ng sariling ballpen at alkohol. Ikatlo, sa pag-aalay po, babasahin muna ang misa para salamat at saka po iuhulog sa mga box na nasa gilid at harap po ng ating simbahan. Wala pong lalapit na kolektor at kung meron pong offer na goods o prutas, ay maaari na pong idiretso sa harap ng altar. Ikaapat, ang pagtanggap po ng communion, manatili po tayo sa ating mga upuan. Tumayo lang po ang iyong tatanggap upang lapitan kayo ng ating mga lay ministers. Mag-alcohol po muna bago tumanggap ng komunyon. Pagkatanggap po natin ay maaari na po tayong lumuhod. At panghuli, pagkatapos ng misa, manatili po tayo sa ating mga upuan. Meron pong mag-guide sa ating paglabas para po maiwasan ang physical contact at magkaroon po tayo ng social distance. Para po sa mga may nais mag-offer o mag-donate, taos-puso pong tinatanggap ng ating parokya ang inyong mga alay at mayroon pong mga donation boxes sa ating simbahan. Sa mga nais mag-donate online mass, intention, and church maintenance and other services, meron pong GCash account ang ating parokya. I-scan po lamang ang QR code na makikita sa ating opisina ng ating parokya. Ang account number po ng ating parokya ay RCBP SJBP Dambanang Kawayan Parish Fund. Sa Metrobank po naman, ito po yung number 194-3-194-511-54-0. At ito po naman yung sa ating GCash, 0995-624-3073.
sa karaniwang panahon. Tumayo po at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, tayo magpapatuloy sa pagpapasalamat sa Panginoon dahil sa biyaya na unti-unting ibinigay itong espesyal na pagkakataon na tayo ay binigyan ng kalayaang magkakatipon sa panahon ng linggo na kahit limitado ang ating bilang, pero ang maganda na tayo ay napagbigyan na sana sa ating mga kailangan din na tuloy-tuloy na at ang nasabing pandemya sana matigil na rin. Yun ang lagi nating hilingin sa Panginoon. Ano ang dapat nating gawin upang tayo mapagbigyan? Abangan. Pero bago sa lahat, pagsisihan muna natin ating mapagkukulang o kaya mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawanta na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at at ang ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ng aklat ni Sirach na dapat alisin sa puso ang puot at pagngingit-ngit. Ito ay magagawa ng isang taong handang magpatawad sa kanyang kapwa. Nais nating humarap sa Diyos sa sandali ng ating pagpanaw na mapatawad na sa ating mga kasalanan. Gagawin ito sa atin ng Panginoon kung handa rin tayong magpatawad sa iba. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang poot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian. Ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang paghiganti ay paghihigantihin din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mabaging Diyos ay
ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Sa ikalawang pagbasa, ang buhay at kamatayan ng isang alagad ay laging para sa Panginoon. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay at siya rin ang nagtakda ng oras ng ating pagpanaw. Sana'y magamit natin ang panahon mula sa ating pagsilang hanggang sa ating huling hininga para sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinapasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Ngunit nanikluhod ang taong ito, nagmakaawa sa harapan ng hari. At ang sabi, bigyan pa ninyo ako
Panginoon ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit, pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya ng 500 piso. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka na sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya nang sabi, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Sinabihan, ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang lahat ng utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Medyo maganda-ganda ang ating ngayon dahil siguro nakaabot na tayo. Hindi pa naman tayo nakaabot sa 10%. No, hindi pa naabot ng 10%. Dahil ang ating simbahan dito, makaabot tayo dito ng 500, no? Ang capacity nating simbahan. Pero 10% ay siguro mga 50. Wala pa naman tayong 50 rito. So, hindi pa tayo nakaabot ng 10%, no? So, yun ang dahilan na ako'y nagpasalamat na kayo ay talagang nagsusumikap din, no? Na makarating. Ganon din yung nasa kanilang tahanan at nakiisa sa ating misa sa pamamagitan ng live streaming na sana darating ang panahon na maging normal din ang ating gawain dito sa simbahan. Yun ang lagi nating hilingin sa Diyos na ibigay na niya sa atin. Bakit? Sa ilang buwan na, hindi pa binigay ng Diyos. Bagkus nga, tumataas, lumulubo ang bilang sa mga na COVID. Buti na lang, yung iba ay talagang gumaling na, naging negative na. No, negative. May na positibo eh. Pero ngayon, negatibo na. So, yun ang maganda na balita. Na sana,
talagang hindi talaga, walang pinipili, no? Kahit mayaman. Si Cardinal nga, nagpositibo. Nagaling pa siyang Vatican o Roma. Doon siya nakapitan siya sa ano. Pagdating niya rito, yun, pinalam sa kanya. Positive ka. Diretso siya diretso na sa kanyang sa self-quarantine. Yun ang nangyari. Walang pinipili. Okay lang sila. Dahil, walang problema sila. Dahil, kompleto ang kanilang facilities. May mag-alaga sa kanila. Sa atin. Yun ang problema. So, yun ang nila na. Kailangan mag-ingat. Mag-ingat. Ingat talaga. At sumunod sa mga protocols. Bakit hindi pa rin ibinigay ng Diyos? Yun ang katanungan. Anong kulang natin? Bakit hindi ibinigay ang ating kahilingan? Ang kasi, may sinabi ang Diyos, bakit kayo tumatawag sa akin? Yung Ebanghelyo kahapon, bakit kayo tumatawag sa akin? Na hindi naman yung sinusunod ang aking utos. Wala pala tayong karapatan na tumawag sa Kanya pag hindi tayo handang sumunod. Yun ang sabi. Tulad ngayon, nandito tayo. Tumatawag tayo sa Panginoon. Humingi ng tulong. Siguro may kanya-kanya tayong mga kahilingan eh. May kanya-kanya tayong mga intentions. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Ang dami pa. Pero ang katanungan, kung pagbatayan natin yung sinabi ng Panginoon, tumatawag kayo sa akin? Sinusunod na ba ninyo ang aking utos? Iyon ang katanungan. Tulad ngayon, anong sabi dito ngayon? Na nagalit ang hari. Nagalit ang hari. Dahil may pinatawad siya dahil nagmakaawa sa kanya, dahil hindi nakabayad sa kanyang utang. So nagmakaawa. Humingi ng special na pabor. Bigyan mo pa ako ng time, panahon. Babayaran kita. Pero walang kapasidad. Yun naman talaga ang laging sinasabi eh. Sa walang kapasidad magbayad, bigyan mo pa ako ng time, panahon. Pero kahit ilang panahon, ilang taon, hindi pa rin nakabayad. Ang dami ng pangako. Wala namang nagawa.
tulad yung yung nag-ano ko, nag, may nagpabinyag, hindi pa kasal. Sabi ko, bakit ka magpabinyag? Kasi Father, ano na itong bata, mga ilang buwan na ito eh. Kailangan ba talaga binyagan ang bata? Kailangan, Father eh. Bakit? Para maging Kristiyano siya, Father eh. Sabi ko, ang problema sa iyo, gusto mo makristyano ang anak mo, pero ikaw, hindi. Bakit, Father? Nabinyagan ako, Father eh. Pero binyagan ka nga, pero hindi ka naman kasal. Wala pa kasing pera, Father eh. O ilang taong, ilan itong anak mo? Matagal-tagal ng ilan ang anak mo? Marami na eh. Wala pa kasi pera, Father. Bakit? Anong gawin mo sa pera? Father, para may handa. Sabi ko, ilibre kita. Sa kasal mo. Para walang problema. Pero binyagan mo muna itong anak ko, Father. O, pwede binyagan ko yan. Pero, kung sakali, mabunsuan yan, huwag kang lalapit sa akin kung hindi ka pa magpakasal. Opo, Father. Sige, Father. Usapang lalaki, ha? Opo, Father. Pagkasunod na taon, bumalik. Bumalik na naman. Kumusta? Kasi Father, nabunsuan ang anak, ang aking anak eh. Sabi ko, anong usapan natin? Kasi Father, wala pang pera. Di ba nagsinabi ko sa iyo? Ilibre kita. Ano pa rin? Laging nagbakaawa. Father, meron ka, nakahanda na kasi ang bahay. May handa pala. Meron pa, may mga ninong at ninang na, Father, dito na sila. Pero ang usapan natin, na huwag ka munang pupunta rito pag hindi mo papakasalan yung misis mo. Bigbigyan mo naman ako, Father. Pinagbigyan ko. Pero sa sunod, ha? Last na ito, ha? Upo, Father. Sunod na taon, nandoon na naman. Yun ang ano ba? Yun ang problema ba? Yun ang problema. Katulad natin, sinabihan tayo ng Diyos na patawarin ang ating kapwa. Saka na niya tayo patawarin. Din sabi kasi dito eh. No? Nagalit ang hari. Then, napatawad niya itong tao. Paglabas, nakasalubong niya ang kanyang kapwa na may atraso rin sa kanya, sinakal agad. At sinumbatan. See? Walang utang na loob. Yun ibig sabihin. Walang utang na loob. Yun ang paalala sa atin. Ganon tayo. Ganon tayo. Sinabihan tayo ng Diyos, magpatawad. At sa ating, sinabi niya kay Pedro, hindi ko sinabing baka 7 lang.
patawarin, kundi 70 ulit pa nito. Ano ibig sabihin nito? Huwag mo nang bilangin, Pedro. Kundi laging patawarin ang kapwa mo. Kahit paulit-ulit siya, ulit-ulit mo rin siyang patawarin. Yun ang ibig sabihin. No? Yun ang ibig sabihin. Ha? Paulit-ulit mo rin siyang patawarin. We have no choice. We have no choice. If we want to become Christians, we have no choice but to forgive in order to be saved. Yan ibig sabihin. Dahil ito ang paraan na tayo'y maging katulad ng Diyos. Ang Diyos, nagkasala ba ang Diyos sa atin? Ha? Nagkasala ba ang Diyos sa atin? Wala. Hindi siya nagkasala sa atin. Tayo ang nagkasala sa Kanya. Pero bakit na siya ay laging nagpatawad sa atin? Wala siyang utang sa atin. Tayo ang may utang sa Kanya. Pero lagi siyang nagpatawad sa atin. So ito rin ang maging dahilan na kung gusto tayong makarating, makapasok sa karya ng langit, tularan natin siya. Oh, tularan natin siya. Dahil ito lang eh. No, tulad yung tao rito, ha? Nung napatawad na, wala na siyang utang. Wala na siyang utang sa hari. Noong nasalubong niya ang kanyang kapwa lingkod na may utang sa kanya, sinunggaban niya agad. At ngayon, bakit pinatawag siya ng hari? May utang pa ba siya sa hari? Wala na siyang utang eh. Napatawad na siya eh. Pero dahil wala siyang ginawa sa kanyang kapwa, dahil wala siyang utang na loob, yung lahat ng kanyang utang noong una, bumalik. Binalikan siya ng hari. Wala kang utang loob. So kahit wala kang utang, wala ka ng kasalanan, pero hindi mo natularan ang hari, masama ka. Hindi tayo karapat-dapat maging kapiling niya. Dahil wala tayong utang na loob. Tulad sa taong ito, napatawad na, so wala na kasalanan. Pero dahil hindi mo natularan, ang nagpatawad sa iyo, hindi mo siya natularan, naging masama. So, yun ang dahilan na kung hindi tayo magpatawad sa ating kapwa, ito'y maging sanhi na hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya mula sa Diyos. Dahil hindi natin siya natularan. Because ang tumbok dito, we are imitators of God. Tularan natin siya. Tularan natin siya. Kahit wala kang kasalanan, hindi ka makapasok sa kanya. Bakit? Hindi mo naman siya tinutularan. You do not imitate him. So, bawal yun. Kahit wala kang kasalanan, but you do not imitate God. Yun ang paalaala. Oh. So, kailangan talaga, we have to forgive. Because this is a command by God. But just because this is a command, we have to obey.
Maganda kung lang ito ay ano lang, invitation lang. Sa invitation, pwede mong tagihan. But if this is a command, we have no other choice but to follow. Yun ang paalala sa atin lahat. Follow God's command. No choice. No condition. To obey anytime, any moment, without condition. Yun ang paalala para sa atin lahat. In order that we become God's imitators. Then we become worthy to enter into His kingdom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay ni libing, nanaog sa kinarunan ng mga yumao, na may kapitungan, buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan na Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nabuhay at ng matay na tao. Sumasampalatan naman ako sa Diyos, sa Espiritu Santo, sa banal na simbang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos na kayanin nating isabuhay ang turo ng Panginoong Hesus hinggil sa pagpapatawad sa kapwa. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon ngayon, Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang lumakas ang kanilang tiwala sa pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan at maikalat sa bayan ng Diyos ang hangaring magpatawad sa kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maipalaganap sa mga taong bayan ang pagdadamayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng iba, at ang pagpapatawad sa anumang kamaliang nagawa sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang alagaan ng Espiritong Banal ang kanilang kalusugan at ipadama sa kanila ang biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo, ay matutunan nating magpatawad sa lahat ng kasalanang nagawa sa atin ng mga hindi natin kapanalig, dahil tayo rin naman ay maraming masamang nagawa sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lolo't lola, upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo magmatigas sa tawag ng Diyos na maging mapagpatawad sa lahat ng nakasakit sa atin at gumawa sa atin ng masama, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga family pledger ng ating parokya, nawa sila'y pagpalain ng Diyos dahil sa kanilang kabutihang loob. At para sa mga pledgers na may karamdaman, nawa sa dakilang awa ng Diyos, magkaroon sila ng agarang paggaling
upang makapagpatuloy sila ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga sponsors ng Bulaklak, naway pagpalain at makamit nila ang kanilang natatanging kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpatawad, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming tigib ng awa at habag, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang mapuspos ang aming mga puso ng paghahangad na kumalat sa bayan ng Diyos ang pagpapatawaran at magandang pagsasamahan bilang pagtugon sa hamon ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panalangin, handog, pasasalamat tayong lahat. Panginoong Diyos, tanggapin mo po ang aming handog, bunga naming pinagpakuran, at ang pag-unlad na makaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami, ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Gawin mo kaming mga kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga kapatid, manalangin tayo upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakatipon ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakapisan ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang magkalob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin misteryo nating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Milo naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginapatin kaming lahat na makasalo sumboy na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Na ipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan yung anak naming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pag-isahin natin ang lahat na dalangin sa ating sabay-sabay sa pagdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero
ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo niniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin pang espiritual na communion. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang inintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginawa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakpan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa
Makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. Bago ko tapusin ang misang ito sa pamamagitan ng pagbabasbas, ako paalaala ko lang dahil narinig ko na sa panahon ng undas, parang sarado ang mga sementeryo sa Metro Manila. So kasama natin tayo dito, no? So kailangan na huwag nang hintayin sa bumibisita doon sa sementeryo sa panahon ng undas para maiwasan yung bugso ng maraming tao. Dahil doon kasi ang iniiwasan eh. So yun, andila na wala pang undas, bibisita na doon sa sementeryo yung may mga yumao na kamag-anak. So pwede nang bisitahan. So tayo dito rin sa simbahan, so ang ko naman na agahan din nating umpisahan ang sa pagdasal para sa mga kaluluwa. So siguro by sunod na linggo, may mga may mga sobre na tayo na ilatag dyan para maisulat na makatulong tayo sa mga sa mga kapatid nating yumao, no? So yun, andila na masulat ang kanilang mga pangalan para mamisahan, manubinahan, madasalan, marosaryuhan, manubinahan, mabasbasan pa. Yun ang paalala. So, yun ang mga ma-offer natin sa simbahan. So, sana ako'y nagpasalamat din sa ating mga live streamers, sa ating Dambanang Kawayan Media Ministry, na sana sila ay laging ligtas din sa kanilang sarili, sa kanilang gawain, dahil sila ay laging gumagawa, tumutugon sa kanilang gawain dito sa ating parokya. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo tihayag purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan,